Kabanata 7. Nang sumunod na Sabado ng hapon ay umuwi siya sa kanila sa Laguna, gaya ng nakagawian niya na. Every other weekend kasi kung dalawin niya sa kanilang bayan ang mga magulang at mga kapatid. Pwera na lang kung meron siyang trabaho at masyado siyang busy. Ang mga ito na ang pinapapunta niya sa kanyang apartment sa Maynila upang makapiling ang mga ito at para ibigay na rin ang allowances ng dalawa niyang kapatid. Isang overnight bag na kinalalagyan ng mga gamit niya at isang plastic bag na malaki na puno ng pasalubong ang bitbit ni Lane nang umibis siya mula sa tricycle na sinakyan. Nakahinto ito sa tapat mismo ng gate ng kanilang bahay. Alas 7 na yon ng gabi, kaya sarado na ang munting karinderya ng kanyang ina na nasa harapan ng kanilang bahay. Bagong pintura ang kanilang gate. Puti ang kulay nun, gaya ng ibig niya. Pati ang kanilang bahay ay bagong pintura rin. Puti at mocha brown ang kombinasyon ng kulay nun. Kailan lang kasi siya nakapagbigay ng pera sa kanyang nanay para mapinturahan ang kanilang bahay at gate. Inuna niya munang ipagawa ang kanilang bahay. Kung noon ay yari lamang ito sa kahoy at halos humalik na sa lupa dahil sa kalumaan, ngayon ay sa konkreto ng semento ito yari at pinagawa niya pang 2-story house. Pagay ang kanilang harapan ay napagpagawaan na rin niya ng maliit na karinderya. Hindi na nag-iisa ang kanyang nanay sa pagtitinda ng merienda dahil katukatulong na nito ang pamangkin na si Lynn. Hindi na rin basta merienda lang ang tinda ng kanyang ina, kundi mayroon na rin kanin, lutong ulam at soft drinks. May kasiyahan sa dibdib ni Lane nang buksan niya ang gate at pumasok sa loob ng bakuran. Natutuwa siya at malaki ang naitutulong ng kanyang kinikita upang maiangat hindi lang ang kanyang pamumuhay, kundi maging ang pamumuhay ng kanyang mga magulang at kapatid. Ate Lane! Ate Lane, ikaw nga! Malakas na sigaw ng tuwang-tuwang pinsan niyang si Lynn. Sumilip ito sa may pinto upang sinuhin ang taong nagbukas ng gate. At nang makita siya ay nagsisigaw ito at nagtatakbo palapit sa kanya. Kinuha ng pinsan ang malaking plastic bag na bitbit niya. Gabi na Ate Lane, ba't ngayon ka lang? Gabi na ba? Alas 7 pa lang Sa Maynila nga ay mas late pa kung makauwi ako galing sa trabaho pagka minsan. Wika niya sa pinsan. Kumusta kayo rito? Mabuti naman Ate Lane. Sagot ng pinsan. Ang pag-aaral mo, kumusta naman? 17 na si Lynn. Kasing edad ng kapatid niyang si Larry na sumunod sa kanya. Pero si Larry ay nagpapatuloy sa kolehiyo. First year college na ito sa isang universidad sa Cavite. Sa isang dormitory nakatira ang kapatid niya at lingguhan kung umuwi ito dito sa kanila sa Laguna. Samantalang si Lynn ay ayaw nang magpatuloy sa pagkokolehiyo. Katwiran ay mahina raw ang kanyang ulo. Kaya pinapag-aral na lang ng ina ni Lane ng dressmaking. Mabuti naman Ate Lane. Sa susunod na buwan ay tapos na ako. Marunong na akong manahin ng mga brusay Pagmamalaki sa kanya ng pinsan. Di magaling. Itahi mo ko ng magagandang blouses ha? Basta ikaw Ate Lane. Pagpasok nila sa loob ng bahay ay nadatna ni Lane na kumakain pala ng hapunan ang mga magulang at kapatid. May isang plato roon na puno pa ng pagkain na alam niyang kay Lynn. Iniwan ito sandali upang salubungin siya. Halos sabay-sabay na tumayo ang kanyang ama't ina, mga kapatid, mula sa hapagkainan at nilapitan siya. Samantala
Samantalang si Lynn ay kumuha ng isa pang plato para sa kanya. Humalik sila Lynn sa kamay ng ama't ina. Kaawaan ka ng Diyos, anak. Si Mang Ador. Ang bunso niyang kapatid na si Levi ay 14 anyos na at nasa second year high school. Binatilyo na, pero mistula pa itong batang pumulupot sa kanyang bewang. Ate, may pasalubong ka sa akin? Siyempre naman, lahat kayo ay may pasalubong sa akin, pati na si Lynn. Nakangiti niyang tugon sa kapatid. Pero siyempre, pinakamarami ang sa akin dahil ako ang paborito mong kapatid at bunso pa. Anito. Umingo si Larry sa narinig, pero nakangiti naman. Oo naman, pagsang-ayon nila Lane sa kapatid. Tama na muna yung pasapasalubong. Pakainin nyo na muna ang ate nyo at nang makapagpahinga agad yan. Tsak na pagod siya sa pagtatrabaho at nagbiyahe pa ng malayo. Wika ni Aling Corazon. Sabay-sabay silang dumulog sa hapagkainan at masayang kumain ng hapunan habang nagkwekwentuhan. Tatlo ang silid ng kanilang bahay. Ang isa ay sa mga magulang niya. Ang isa ay silid ni Larry at Levi. Ang isa ay silid niya, pero kasama niya si Lynn sa kwarto. Kapag wala siya ay mag-isa lang ang pinsan niyang umuukupa rito. Maaga siyang pumasok sa silid at nahiga sa kama. Pero hating gabi na nang makatulog siya dahil nagkwentuhan pa sila ng matagal ni Lynn. Kinabukasan ay katulong siya ng kanyang ina at ni Lynn na tumao sa karinderya. May napadaan doon na dati niyang kaklase nung high school at naibalita nito ang tungkol sa best friend niyang si Joyce. Sinabi pa sa kanya kung saan matatagpuan ang kaibigan. Hindi nag-aksaya ng panahon sila Lane. Matapos makapananghali ay nagsadya siya sa address na sinabi ng dating kaklase. Tatlong maliliit na bata ang sumalubong sa kanya sa may gate pa lang. Nag-uunahan ang mga ito na makapunta sa tindahan. Ate, pulburo ng gusto ko. Habol ng batang babae na sa tansya nila Lane ay 5 taong gulang. Ako din, te. Sambot naman ng batang lalaki na may rusing-rusing ng itsura. Edad 3 taon. Oo na. Inis namang sagot ng pinakamatanda na sa tingin nila Lane ay 7 taong gulang na. Kanino kayang mga anak ang mga iyon at hinahayaang lumabas ng bakuran? Tanong niya sa isip. Kumatok siya sa pinto ng bahay. Maliit lamang ang bahay na yon. Yari naman sa semento at may pintura, pero halatang luma na. Baka dito nakatira si Joyce. Bakit hindi sa malaki nilang bahay? Nag-iisang anak lang naman ito. Tanong niya muli sa isip. Sinong? Halatang nabigla ang babaeng nagbukas ng pinto pagkakita kay Lane. Para itong natuklaw ng ahas sa kabiglaan at hindi agad nakahuma. Joyce? Ikaw nga ba yan, Joyce? Parang hindi pa makapaniwala si Lane na ang kaibigan niyang si Joyce ang kaharap ngayon. Ang maganda at mayamang kaibigan niya. Tumaba na kasi ngayon si Joyce. Hindi na kasing kinis ng dati ang kutis nito. At hindi na rin mukhang mayaman. Ang Joyce na nasa harapan niya ngayon habang karga ang sanggol ay larawan na ng isang inang napabayaan ng sarili. Larawan ng isang babaeng pinanday ng kahirapan at karanasan sa buhay. Lane? Takang sambit nito. Ako nga, Joyce. Tuwang sabi ni Lane. Niyakap niya ang kaibigan kahit na may karga itong sanggol. Pinatuloy siya ng kaibigan sa loob ng bahay.
Pinaupo sa sopang yari sa kawayan. Tama siya. Maliit nga lang ang bahay. Walang dibisyon ang kusina at ang sala. Kaya buhat sa kinauupuan ay kita niya ang mesang kainan na yari sa kahoy. May maliit at lumang refrigerator sa tabi nun. At sa sala ay isang maliit na television set lang at isang lumang electric fan ang tanging appliances. Sa kabuuan ay wala halos kasangkapan ang loob ng bahay na labis na ipinagtataka ni Lane. Anak mo? Usisa niya kay Joyce. Bunso ko. 4 na ang anak ko eh. Tila naihiyang tugon ni Joyce sa kanya. Nangunot ang noo ni Lane. Ang ibig sabihin ay anak ni Joyce yung 3 batang nasa lubong niya sa may gate. Si Jeff ba ang nakatuluyan mo? Tanong niya. Tumango si Joyce. Pero siguro nagtataka ka kung bakit nagkaganito ang buhay namin, samantalang kapwa kami anak mayaman. Hindi kumibo si Lane. Yun nga ang gusto niyang itanong kanina pa kay Joyce. Pareho kaming anak mayaman ni Jeff. Parehong spoiled brat at walang hilig mag-aral. Parehong walang pangarap sa buhay at umasa lang sa aming mga magulang. Kapwa mapusok. Nung mawala ako ay sumama akong magtanan sa kanya. Kaya napilitan ang mga magulang namin kami ipakasal. Buntis na kasi ko nang ipasya naming umuwi na. Parehong pabaya ang mga magulang namin at walang inatupag kundi ang negosyo. Kaya siguro pareho kaming naging mapaghanap at rebelde ni Jeff. Na mali pala. Ewan kung biro ng tadhana. Pareho ring nalulong sa sugal ang aming mga magulang at nalugi sa kani-kanilang negosyo. Unang naipagbili ang lupa namit bahay. Sumunod ang kina Jeff. Pero kahit naman papano ay nabilihan kami ng papa niya ng kapirasong lupa at napagtayuan kahit na maliit na bahay. Anong trabaho ni Jeff? Singit na tanong ni Lane sa kaibigan. Kung ano-ano. Minsan ay karpintero siya. Kung minsan ay umi-ekstrang mamasada ng pampasaherong jeep. Minsan naman ay nagpipinta rin. Basta't pagkakakitaan ay tinatanggap niya dahil 4 na ang anak namin. Sagot ni Joyce. May awang humaplo sa puso ni Lane para sa kaibigan at sa mga anak nito. Kahit naman mayaman noon si Lane ay hindi ito naging masamang kaibigan sa kanya. Naging napakabuti pa nga. Mabuti ka pa, Lane. Nakatapos ka ng pag-aaral at naging maganda ang buhay mo. Ikaw naman ay maswerte rin sa pagkakaroon mo ng 4 na anak. Malay mo, baka isa sa kanila ang mag-ahon sa iyo sa buhay. Alo niya sa kaibigan. Mapait ang ngiting sumilay sa mga labi ni Joyce. Pati si Edward ay naging mabuti rin ang kapalaran. Kahit kasi anak mayaman din yun, ay masikap sa pag-aaral at matalino pa. Balita ko'y engineer na ngayon ng loko. Wika pa ni Joyce. Napapitlag ang puso ni Lane nang marinig ang pangalan ni Edward. Engineer na si Edward. Sabi pa ni Joyce. Posible ngang ito ang nobyo ng ex-beauty queen na si Eliza Madrid. Marami pa silang napagkwentuhan ni Joyce. Nang sumapit ang oras ng merienda, ay sila Lane na ang nagpresentang mamili ng kanilang memeriendahin. Isang malaking Coke ang binili niya sa kalapit na tindahan at 4 na balot ng tinapay. Namili rin siya ng malaking garapon ng cheese spread. Nakipsilim na nang ipasya niyang magpaalam na kay Joyce. Pero bago siya umalis ay naglagay siya ng 500 pisong papel sa bulsa ng duster na suot ng kaibigan. Ano to? Baang natanong ni Joyce sa kanya. Pamalengke nyo at huwag mong tatanggihan yan dahil magtatampo ko sa'yo.
Ang dami ko yatang utang na pera sa'yo noon at utang na loob. Ngayon lang ako babawi. Mahaba niyang sabi. Salamat. Babalik ako rito sa inyo kapag nauwi ulit ako dito sa atin sa Laguna. Pangako niya sa kaibigan. Nakangiting tumango si Joyce. Inihatid pa siya ng mag-iina hanggang sa may gate.